Welcome to Me Amore Diaries. Samahan niyo po ako sa panibagong kwento na pinamagatang Before I Forgot I Loved You by Ikang Ziz. Maraming taon na ang nakalilipas simula nang mamuhay si Megan na wala man lang siyang kaalam-alam sa nangyayari. Pero kinailangan niyang magpakatatag. Sobra-sobra na kasi. Siya si Megan, 24 years old. Maaga siyang naulila sa mga magulang, ngunit bago sila mawala, ay tiniyak nilang magiging sigurado ang kinabukasan niya. Kaya naman ay ipinakasal nila siya sa anak ng pinakamatalik nilang kaibigan, si Knox. Masaya siyang tinanggap ng pamilya nito. Pero si Knox, hindi na siya umasa pa. Naalala niya noong nasa ospital pa sina mama at papa niya. Bumisita si Knox kasama ang mga magulang nito para pag-usapan ang kasal nila. Sa harap ng mga magulang ni Megan ay napakabait niya na para bang maamong tuta. Lumapit siya sa kama ng papa ni Megan at hinawakan ang kamay nito. Huwag po kayo mag-alala, tito. Tita, aalagaan ko po si Megan. Hindi ko siya pababayaan. Nakahinga naman ng maluwag ang papa ni Megan habang ang mama naman niya ay napaluhas sa tuwa. Kahit si Megan ay napatingin sa kanya noon, hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pero nang bumalik ang atensyon ni na Mapa sa mga dumating na bisita, mabilis niyang binitawan ang kamay ni Megan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Knox at tumingin siya kay Megan ng malamig. Gusto ko lang malinaw sa atin to, Megan. Ginagawa ko lang to dahil sa huling hiling ng mga magulang mo. Huwag kang aasa na aasta akong asawa mo at buntot mo. Naglumpong ang lalamunan ni Megan sa bilis ng pagbago ng ugali ni Knox. Tumingin naman siya sa lugar ng kanyang ama, ang papa niya. Sinagot si Knox ng pabulong. Alam ko, Knox. Huwag ka mag-alala. Hindi nagtagal. Pagkatapos ng kasal ay magkasunod na bumigay ang katawan ni na mama at papa ni Megan. Iniwan nila itong mag-isa. Nagsama na si Knox sa isang bahay, bitbit ang iilang maleta ng mga gamit ni Megan. Inilapag niya ang mga maleta niya sa tabi ng pinto habang pababa si Knox sa hagdan. Knox, saan ko pwedeng ilagay mga gamit ko? Tiningnan lang nito ang mga maleta ni Megan bago humarap sa kanya ng walang kaano-anong emosyon. Walang bahid ng lungkot para sa pagkawala ng mga magulang ni Megan. Stay in the guest room at the end of the hallway. Huwag mong papakalman ang kwarto ko. And don't you dare go up there unless I'll tell you to. Pero ang alam ni na mama at papa, iisang kwarto tayo. Your parents are gone, Megan. At wala rito ang parents ko para bantayan tayo. I already did my part. Pinakasalan na kita. So don't ask for anything more. Tumalikod si Knox at iniwan si Megan na nakatayo sa sala. Doon napagtanto ni Megan na sa bahay na ito, mas magiging mag-isa pa siya kesa sa noong nawala ang mga magulang niya. Sa kumpanya ni Knox nagtatrabaho si Megan at sa iisang bahay sila umuwi pero halos hindi sila magkita. Isang araw sa elevator ng kumpanya, timing na silang dalawa lang ang natitira sa loob. Hawak ni Megan ang tambak na papeles nang bigla siyang magsalita nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hey, make sure you don't act like we know each other inside this building. Megan, I don't want rumors flying around na may pinapaboran ako dito. Alam ko naman, Knox, hinihiwalay ko naman ang trabaho sa kung anong meron tayo. Anong meron tayo? We have nothing, Megan. Just a contract. So keep your distance. Pagkabukas ng pinto ng elevator, mabilis siyang naglakad palayo na parang diring-diri na makasabay si Megan. Nasanay na si Megan sa ganoong trato pero hinayaan niya lang dahil utang na loob niya na ring sinalo siya nito. Hanggang sa mas lumala ang sitwasyon nung nagsimula siyang magdala ng ibang babae sa bahay. Isang gabi, pababa si Megan sa kusina para uminom ng tubig nang makasalubong niya si Knox sa sala. May kasama itong magandang babae na halos nakasabit sa braso niya. Oh, Knox! Who is she? Is she your new maid? Ang manang naman ng damit. Tumingin sa kanya si Knox. Walang kahit anong emosyon sa mga mata nito habang nakatitig kay Megan na tila sumasang-ayon sa sinabi ng babae. Just ignore her, Carla. Let's go up to my room. Bago pa man sila tuluyang makahakbang paakyat, ay biglang tumunog ang cellphone ni Knox, kaya kinuha niya ito at tinignan ng screen. Shit.
This is an important call. Wait here. I need to take this outside. Mabilis na naglakad si Knox palabas para sagutin ang tawag. Naiwan silang dalawa ni Carla. Hey maid! Kung tapos ka nang tumitig, kunan mo nga ako ng wine sa kusina. Hurry up! Kung dati ay nananahimik lang si Megan, ngayon ay parang napununan ng salop niya. Direkta niyang tiningnan sa mata si Carla habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pwede ba? Bago mo ko utusan na tawaging maid, siguraduhin mo munang mamahalin yung suot mo. Kasi sa paningin ko, mukha kang basahan na pinulot lang ni Knox sa kung saang gilid para may maiuwi ngayong gabi. Nalaglagan pa nga ni Carla sa sinabi ni Megan, kaya namula ang mukha nito sa inis. At isa pa, hindi ako maid dito. Ako lang naman ang legal na asawa ng lalaking pinagre-reynahan mo ngayon. Kaya kung ako sa'yo, itikom mo yung bibig mo habang nandito ka sa bahay ko. Dahil sa isang maling salita mo pa, papapulahin ko yung pisngi mo. Pumuka ang bibig ni Carla para sumagot pero walang lumabas na boses. Para itong isdang naubusan ng hangin sa natamong kahihiyan. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok na ulit si Knox matapos ang tawag niya. Napatingin siya sa kanilang dalawa, lalo na sa kasama niyang tuod na nakatayo at namumutla. What's happening here? Tiningnan siya ni Megan ng diretso. Wala man lang bakas ng takot. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Megan na siya naman ang nakakalamang sa kanilang dalawa. Wala naman. Inorient ko lang ang bisita mo kung sinong kinakausap niya. At inoferan ko na makakain. Sa opisina, kahit puyat at pagod ang isip ni Megan, sinusubukan niya mag-focus sa trabaho. Doon niya nakasama sa department nila si Ethan, ang bago niyang office mate na transferee mula sa kabilang branch. Siya lang yata ang nakakapagpatawa kay Megan sa lugar na ito. Naupo si Ethan sa gilid ng mesa ni Megan habang may hawak na 2 tasa ng kape. Pustahan, Megan. Yung mukha ng manager natin kanina sa meeting, parang nalulan ng barya nung tinanggihan ng client ang proposal. Sila ka talaga, Ethan. Marinig ka noon, mamemo ka pa. Seryoso nga. O kape muna. Masyado kang seryoso dito eh. Baka tumanda ka kaagad. Sayang naman ang beauty mo. Salamat. Sakto to, medyo kulang kasi ako ng tulog eh. Habang nagtatawanan sila, hindi nila napansin na nakatayo na pala si Knox sa may pinto ng department nila. Kasunod ang sekretary nito. Galit ang mukha ni Knox habang nakatitig sa kamay ni Ethan na malapit sa desk ni Megan. Napatayo si Ethan at agad na napaayos ng tayo ang iba pang mga empleyado. Get back to work. Sinisweldohan kayo rito para magtrabaho. Hindi para maglandian. Natigilan ang buong opisina sa biglang pagtaas ng boses ni Knox. Tumingin siya kay Megan ng mariin at mukhang galit. Sorry sir, I don't need your explanation. Sa susunod na makita ko kayo nag-aaksaya ng oras ng trabaho, I will personally sign your termination papers. Especially you, Megan. Huwag mong dalhin ang kung ano ugali mo rito sa kumpanya ko. Tumalikod siya agad at naglakad palayo habang mabilis ang mga hakbang. Naiwan silang lahat na tahimik, pero si Megan ay napakapit na lang sa tasa ng kape. Bakit parang iba ang init ng ulo ni Knox ngayon? Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi ay umuwing lasing si Knox. Pumasok siya sa kwarto ni Megan. Magulo ang buhok at amoy alak, pero bago pa man siya nito matanong ay bigla niya itong hinalikan. Marahas at may halong lungkot na hindi maintindihan ni Megan. Noong gabing ring yun ay may nangyari sa kanilang dalawa. Akala ni Megan ay magbabago na ang lahat dahil doon. Pero kinaumagahan, paggising ni Megan ay nakatayo na si Knox sa gilid ng kama habang nagbobotones ng polo nito. Don't think this changes anything, Megan. Lasing lang ako kagabi. It was a mistake. So don't act like a real wife now. Parang sinasaksak ang puso ni Megan habang nakabalot sa kumot. Pagkatapos na nangyari, yun lang ang sasabihin nito sa kanya? Nang mabalitaan ni Megan na kinagabihan ay may dala na naman si Knox na ibang babae sa kwarto nito, sa pwesto na dapat ay pwesto niya bilang asawa nito. Si Ethan pa rin ang madalas nakasama ni Megan sa opisina. Habang nagre-review sila ng report sa desk ni Megan ay hindi napansin ni Megan na napakapit si Ethan sa sandalan ng upuan niya habang nakadungaw sa monitor. Bigla namang bumukas ang pinto ng department at inilabas nito si Knox. Is this how you spend your office hours? I'm paying you to do your job. Puro kayo landian.
Napatayo si Ethan kahit kagagaling lang. Sorry sir, pero nag-uusap lang naman kami tungkol sa project. Hindi naman po yata tama na sabihan niyo si Megan ng ganyan. Lalong nagtagis ang bagang ni Knox. Lumapit siya ng sapat para harangan si Ethan mula kay Megan. You don't tell me what is right or wrong in my own company. And you don't get to comfort her. Because you have no right. Back off, Ethan. She is my wife. Natigilan si Ethan, maging ang ilang office mates nila na nakarinig ay napasinghap. Umuwi si Megan sa bahay na mabigat ang dibdib. Alam niyang hindi ito palalampasin ni Knox, kaya tama nga siya. Pagkapasok niya pa lang sa sala ay naghihintay na ito. Gusto mo ba talagang pinag-uusapan tayo sa kumpanya? You're acting like you're single, Megan. Masyado ka nagpapakasaya kapag wala ako. Humarap si Megan kay Knox, pagod na pagod na. Pagkatapos ng gabi na may nangyari sa kanila at pagkatapos nitong ipamukha na pagkakamali lang yun, ngayon ay sisigawan siya nito ng ganito? Punong-puno na si Megan. Sino bang gumawa ng eksena, Knox? Ikaw ang hindi nakatiis at sumigaw sa harap ng lahat. At anong single ang sinasabi mo? Kung may umaasta man na walang asawa sa ating dalawa, ikaw yon. Gabi-gabi kang nagdadala ng kung sino-sinong babae sa kwarto mo. Tapos ngayon ako pang may maling ginagawa? Nilapitan siya ni Knox ng mariin at nagiinit ang mga mata nito sa galit. I can do whatever I want, Megan. Dahil bago ko pagawin to, ikaw ang unang nanggago sa akin. Huwag kang umasta na parang biktima ka rito. You cheated on me before, right? Bago pa may mangyari sa'yo, alam nating dalawa kung paano mo ko niloko. Natigilan si Megan. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Knox. Anong cheating? Kailanman na hindi niya nagawang lokohin ito. Minahal niya si Knox bago pa man sila ikasal. Hindi maintindihan ni Megan kung saan nanggagaling ang mga paratang nito. Anong sinasabi mo, Knox? Hindi kita kailanman niloko. Nang makita ni Knox ang biglang pagputla ni Megan at ang panginginig ng mga kamay nito, biglang napawi ang galit sa mga mata niya. Napalitan ito ng matinding takot at pag-aalala. Shit. No. Megan, look at me. I didn't mean that. Kalimutan mong sinabi ko, please. Lumapit siya at hinawakan ng magkabilang balikat ni Megan, pero marahan siya nitong itinulak pabalik. Kung galit ka sa akin, mag-aalit ka! Kung ganyan din lang, hindi mo na kailangan magtiis sa akin. Hindi mo ko ari-arian, Knox. At kung akala mo matatali ako sa kasal na to habang sinisisi sa mga bagay na hindi ko naman alam, diyan ka nagkakamali. I'm done putting up with this. Lalayas ako, tapos na tayo. Tumalikod si Megan at hindi na nakinig sa pagtawag ni Knox sa pangalan niya. Umakyat siya dala-dalang maleta at tuluyan ang iniwan ng bahay na yon habang hinahabol siya nito ng tingin na puno ng pagsisisi. Dinala ni Megan ang mga gamit niya sa isang maliit na apartment na malayo sa mansyon at sa kumpanya ni Knox. Nagpalit siya ng numero at hindi na nagpakita pa sa opisina. Gusto na lang niyang kalimutan ng lahat. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng agahan ay bigla siyang naduduwal. Naduduwal siya sa amoy ng sinangag na dati naman ay paborito niya. Napakapit si Megan sa lababo habang hinahabol ang hininga niya. Doon niya lang nabilang ang mga araw sa kalendaryo. Delayed na pala siya ng 2 linggo. Kinabahan siyang bumili ng pregnancy test sa pinakamalapit na butika. Pagbalik niya sa apartment ay nanginginig ang mga kamay ni Megan habang hinihintay ang resulta. 2 guhit. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking pinilit niyang iwan. Ang lalaking naniniwalang niloko niya ito na hindi niya man lang maalala. Ilang buwan ang lumipas. Hawak ni Megan ang likod niya habang maingat na nauupo sa swivel chair niya. Malaki na ngayon ang tiyan niya. Biglang lumapit ang boss niya na may dalang unan at isang paper bag ng pagkain. Oh, Megan. Ito munang unan para sa likod mo. Tsaka, ito nga pala mga prutas. Kumain ka muna para healthy kayo ng baby mo. Salamat po, sir. Pero napapansin ko lang po, ang gaan ng mga task na binibigay niyo sa akin ito mga nakaraang buwan. Tapos nung tiningnan ko yung sahod ko kanina, doble pong pumasok. Ano kasi? Magaling ka kasing empleyado. Performance bonus yan, Megan. Napakunot ang noo ni Megan pero hinayaan na lang niya. Nang umalis ito ay may napansin siyang naiwang envelope sa ibabaw ng printer sa gilid ng desk niya.
Mga internal financial statement ng kumpanya, nakakapirma lang. Dahil accountant si Megan ay mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Doon niya nakita ang pangalan ng isang holding firm na nagpapasok ng pondo sa kanila, isang dummy company, at sa pinakailalim ay nakatago ang pamilyar na pirma ng tunay na may-ari. Si Knox. Alam kaya niyang dito ako nagtatrabaho? Pero bakit naman niya gagawin to? Habang naglalakad si Megan sa mall para bumili ng mga damit ng baby, may pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Megan? Nilingon niya ito, si Ethan kasama ang girlfriend nito. Napatingin agad si Ethan sa malaking tiyan ni Megan, bakas ang gulat pero agad ding umiti. Ethan! Huy, kumusta? Mabuti naman. Sobrang nag-aalala kami sa'yo nung bigla ka nawala sa kumpanya. By the way, si Sarah, girlfriend ko. Hi Megan! Nababanggit ka nga sa akin ni Ethan. Hi Sarah! Hinila muna si Megan ang bahagya ni Ethan palayo para bumulong. Seryoso ang mukha nito. Pero Meg, alam mo ba, simula nung umalis ka sa office, naging magulo sa office. Araw-araw, kung hindi mainit ang ulo sa boards ni sir, mukhang malungkot at hindi mapakali. Halatang may problema. Kayo ba? Okay lang ba? Hindi agad nakasagot si Megan. Sige Meg, ingat kayo ng baby mo ah. Mauna na kami ni Sarah. Salamat Ethan. Mag-iingat din kayo. Pinanood niya silang maglakad palayo. Hawak ang tiyan niya ay mas lalong nagulong isip ni Megan sa sinabi ni Ethan. Bakit si Knox magiging malungkot o hindi mapakali? Hindi ba't ayaw naman ito sa kanya? Ilang buwan siyang walang komunikasyon dito. Isang hapon, habang abala si Megan sa pagre-review ng mga papeles sa desk niya, ay may naghahanap daw sa kanya, kaya agad niya itong pinuntahan sa lobby. Napaangat siya ng tingin. Si Knox. Marahan itong pumunta sa kanya. Megan, can we talk? Please, kahit sandali lang. Knox, anong ginagawa mo dito? I've been looking for you everywhere. Hindi ako mapakali, Meg. Inaayos ko tong kumpanyang to para masiguro lang na ligtas ka. I can't hide behind those dummy papers anymore. I need to talk to you. Hinawakan nito ang mga kamay ni Megan nang nanginginig. Nung gabing umalis ka, doon ko na-realize na walang kwenta ang pride ko kung wala ka. Maling-mali ako sa nagawa ko. I was just scared. Pero hindi kita kinamumuhian, Meg. Damn, I love you so much. Maingat nitong ipinatong ang palad sa tiyan ni Megan. Napakapit si Megan sa balikat ni Knox nang maramdaman nitong sumipa ang baby nila sa mismong tapat ng kamay nito. Napasinghap si Knox at unti-unting napangiti. Sumisipa siya. God, Megan, ang lakas niya. Isang gabi ay nakaupo si Megan sa sofa habang nagbabasa nang maramdaman niyang mainit na unan sa likod niya. Paglingon niya ay si Knox pala at may dalang gatas at mga prutas. Careful on your back. Baka sumakit na naman. Here, eat some fruits. Good for you and our baby. Thank you. Masyado mo naman akong ini-spoil. Naupo ito sa tabi ni Megan at marahang inaplos ang tiyan niya. You're bound to be spoiled from now on, Meg. Sana hindi ka magsawa. You don't have to worry about anything. Just rest. Ang gaan sa pakiramdam na ganito tayo. Dati, hindi ko akalaing makikita kita na ganito sa akin. That's because I finally realized what truly matters. Ikaw at yung baby natin. Everything else, it doesn't matter anymore. Hinila nito si Megan para sumandal sa dibdib niya. Masaya silang dalawa. Ganito pala sa pakiramdam. Walang tigil ang kamay ni Knox sa paghaplos sa tiyan ni Megan. Are you tired? Want to sleep already? I'll carry you upstairs. Kaya ko naman maglakad, Knox. I know you can. But why would I let you walk kung pwede ko naman kayong buhatin? My wife and my baby deserves the best. Pwede naman pala maging ganito kagaan ang buhay. Ito na siguro yung simula ng buhay na matagal nang pinapangarap ni Megan. Mabilis na lumipas ang mga buwan at sa wakas ay isinilang ni Megan ang isang napakagandang baby girl. Sobrang maalaga si Knox habang nasa ospital sila hanggang sa makauwi sa mansyon. Walang puyat na hindi nito sinasabayan at bawat iyak ni baby ay nandyan si Knox para agad na mag-aksikaso. Pakiramdam nga ni Megan, kumpleto at perpekto na ang pamilya nila. Hanggang sa dumating ang gabing hindi niya inaasahan.
Isang gabi, madaling araw na habang tahimik na hinihela ni Megan si Baby sa tapat ng kama nila para mapatulog muli. Si Knox naman ay bumaba saglit para kumuha ng maligamgam na tubig. Klang! Aksidenteng nabitawan ni Knox ang isang baso sa kusina. Sa lakas ng kalog at pagkabasag ng bubog na umalingaw-ngaw ay biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Megan. Napapikit siya sa kirot kaya agad niyang ibinaba si Baby. Aksidenteng nabitawan ni Knox ang isang baso sa kusina. Sa lakas ng pagkabasag ng bubog na umalingaw-ngaw ay biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Megan. Ang tunog na yun, eksaktong-eksakto sa tunog ng pagkabangga ng kotse ni Megan noong nagka-amnesia siya 3 taon nang nakakaraan. Kasabay ng ingay na yun ay biglang bumuhos pabalik ang lahat ng alaala niya bago ang aksidente. Inumin mo pa to, Megan. Masyado kang inosente. Bagay sa'yo to. Ayan, tulog na. Picturean niyo siya sa tabi ni Andre. Bilis! Tsak na mawawala si Knox kapag nakita to. Nanginginig ang buong katawan ni Megan habang dahan-dahan niyang inihiga si Baby sa kanyang crib. Patakbong pumasok naman si Knox sa kwarto. Hingal na hingal at halatang kabado. Meg! Hey! What happened? Are you okay? I'm sorry. Nabitawan ko yung glass. Did the sound scare you? Nilingon siya ni Megan. Basang-basa na ng luha ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Yung tunog na yun. Don't look at the shards downstairs, okay? Just look at me. Breathe, Megan. Bakit ka umiiyak? What's wrong? Naalala ko na, Knox. Lahat-lahat. Dahan-dahang lumapit si Knox kay Megan at kitang-kita nito ang panginginig ng mga kamay niya. Pero pinilit ni Knox na pakalmahin ang sarili niya para sa kanila ni Baby. Hey, look at me, Meg. Stop talking for a bit, okay? Masakit pa bang ulo mo? Please answer me. Hindi agad nakasagot si Megan. Tanging pagtangulang ang nagawa niya habang patuloy na tumutulo ang mga luha niya. Sobrang bigat ng pakiramdam ni Megan dahil sa dami ng alaalang biglang pumasok sa isip niya. Umupo si Knox sa gilid ng kama at maingat na hinalikan si Megan sa noo bago nito inayos ang unan sa likod niya. Higa ka muna, please. Don't think about it too much right now. Sobrang bigla yung pasok ng memories mo. Baka mapano ka. Just breathe, Meg. Pero Knox, ang dami nating sinayang na oras dahil sa galit mo sa akin. Dahil sa mga maling akala. Shh, I know. It's my fault. And we'll talk about everything, I promise. Pero not tonight, okay? Mas importante ka ngayon. Nagpahinga ka muna. Tumayo si Knox saglit para kumuha ng malinis na basahan at maligamgam na tubig mula sa banyo. Pagbalik nito ay naupo siya ulit sa tabi ni Megan at marahang pinunasan ng noo at mukha nito para mahimasmasan si Megan. Kahit alam ni Megan na naguguluhan at nasasaktan din si Knox sa nalaman nito, ay mas pinili nitong hayaan muna yun para lang alagaan siya. I'm right here, Meg. I'm not going anywhere. Try to sleep now, okay? I love you. At lumipas pa ang ilang linggo. Isang umagi nagising si Megan dahil sa sikat ng araw sa mukha niya. Medyo mabigat pa rin ang ulo niya pero hindi na katulad ng dati. Paglingon niya sa tabi niya ay wala na si Knox. Bumangon siya at sumilip sa crib at wala na rin si Baby roon. Lumabas na si Megan ng kwarto para uminom ng tubig pero bago pa man siya makarating sa kusina ay natigilan siya sa nakita niya sa living room. Si Knox na nakaupo sa carpet habang hinihila si Baby sa dibdib niya. Gising na si Baby at dahan-dahang sumasayaw si Knox para patigilin to sa pag-iyak. Halatang puyat na puyat ang mga mata nito. Good morning, princess. Quiet lang tayo, ha? Let mommy sleep. Napagod ang mami mo kagabi. Napahawak si Megan sa hawakan ng hagdan. Ito yung pangarap nilang dalawa bago ang aksidente, 3 taon nang nakakalipas. Narinig siguro ni Knox ang yapak ni Megan kaya napalingon ito. Agad naman ito ngumiti. Hey, you're awake. How's your head feeling? Masakit pa ba? Medyo okay na. Ikaw, mukhang hindi ka nakatulog ah. Inalalayan nito si Megan paupo sa sofa habang karga pa rin si Baby. I couldn't sleep. Pero don't worry about me. I made you breakfast at pinatimpla ko na kay Yaya yung lactation tea mo. It's on the table. Knox, We will fix this, Meg. Unti-unti. I know ang dami ko naging kasalanan sa'yo nung galit ako. But right now,
I just want to thank God na bumalik ka na sa akin. Pati yung memory mo. Hindi mo naman kasalanan, Nox. You were just hurt at naniwala ka sa nakita mo. Ako nga dapat ang humingi ng tawad kasi nawala ako ng matagal at hinayaan ko yung sarili kong malasing noon. No, Meg. Don't blame yourself. Ako yung naging tanga dahil hinayaan kong lamunin ako ng galit ko. I should have trusted you more back then. When I think about how I treated you before, nung di nila kita ulit sa bahay na to para lang gantian, I hated myself so much, Meg. I don't deserve any of that. I'm trying, Meg. Pero ang hirap. Ang hirap hindi maiyak habang tinititigan ka ngayon. Thinking about how stupid I was. Sobrang gago ko talaga sa'yo noon. Hey, stop saying that. Sabi ko sa'yo, hindi mo kasalanan. Anyone in your position would feel the same way kung nakita yung mga pictures na yon. But I should have known better. Alam kong hindi ka ganun. Sana nakinig ako nung nagpaliwanag ka bago ka umalis ng gabing yun. Kung nakinig lang sana ako, hindi ka sana na-aksidente. We wouldn't have lost 3 years. Hinawakan ni Megan ang pisngi ni Nox para patigilin ito sa panunumbat sa sarili nito. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng panga ni Nox. Pinipigilan lang talaga nitong maiyak sa harap niya. Nox, look at me. We can't change the past. Pero look at us now. We have a baby at alam na natin ang totoo. Mas okay na to kaysa habang buhay tayo nagkakasakitan ng walang alam. I love you, Meg. I will spend the rest of my life making it up to you. Kakayanin mo ba akong patawarin? Matagal na kitang pinatawad, Nox. Kahit nung wala pa akong maalala, nung galit ka pa sa akin. Minahal pa rin kita ulit, di ba? Hindi na niya napigilan na tuluyan ang bumagsak ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hinila niya ako paitaas mula sa upuan ko at niyakap ako ng sobrang higpit na parang doon lang siya nakahinga ng maluwag pagkatapos ng ilang taon. Mas naging masaya ang buhay ni Nox at Megan habang lumalaking malusog si Abby, ang anak nila. Para tuluyang maiwan ang nakaraan ay nagdesisyon si Nox na magdaos ng binyag kasabay ng simpleng renewal of vows sa garden ng mansyon. Nandoon din ang pamilya nito para suportahan sila. Meg, stretch mo lang ng konti yung likod mo. Aayusin ko lang ng ribbon. Sabi ni Tita Zenny habang tinutulungan si Megan na magbihis. Nang malaman ng pamilya ni Nox ang buong katotohanan, ay mas naging maalaga pa sila kay Megan. Salamat po, tita. Call me mama. You look so beautiful, iha. Deserve niyo to pagkatapos ng lahat. Tuwang-tuwa pa ang papa mo nung makita niya si baby sa baba at ayaw nang bitawan. Pagbaba nila Megan sa garden ay silubong sila ng pamilya ni Nox. Nakita ni Megan ang papa ni Nox na karga si Abby habang si Nox naman ay seryosong nakikipag-usap sa kapatid nito tungkol sa diaper. Nakakatuwa silang tingnan. Nang makita ni Nox si Megan ay lumapit ito agad at hinawakan ang bewang ng asawa. You look stunning, babe. Bolero, nandun sila mama oh, ayusin mo kilos mo. I don't care. Sabi nga ni Papa sa akin, galikan ko raw mag-alaga sa'yo. Kundi, kukunin niya kayo sa HRM. Naging masaya ang binyag at ang vows nila. Grabe nga lang ang pagod na naramdaman ni Megan. Pagkatapos ng event ay pumasok sina Megan at Nox sa study room para iwan ang mga regalo. May isang maliit na silver box na nakapatong sa table na walang pangalan. Nox, sa'yo ba galing to? Walang card. No, I didn't order or give anything. Baka gift nila Papa. Binuksan ni Megan ang kahon. Isang itim na envelope ang laman nito. Pagkabasa niya ng sulat ay biglang lumamig ang buong katawan niya. Akala niyo ba ganun lang kadaling magsimula ulit? Ang daling makalimot kapag masaya, Megan. Pero ang utang, dapat binabayaran. Mabilis na lumapit si Nox at kinuha ang papel sa kamay ni Megan. Habang binabasa nito yun ay nakita ni Megan kung paano nagbagong mukha ng asawa. Galit na galit si Nox. Sino nagpasok nito dito? Nanginginig si Megan habang nakatitig sa sulat. Agad namang lumabas si Nox at tinawag ang head of security na si Mark kasama ang papa nito. Mark, check all the CCTV cameras now. Alamin mo kung sino nag-iwan ng kahon na to dito. What's happening, son? Iniabot ni Nox ang sulat kay Tito Rick. Agad na nagbagong mukha ng matanda at lumingin kay Mark. Lockdown the estate. Walang aalis na bisita o staff. Nox, i-trace nyo agad kung saan galing yan. Hindi umabot ng isang oras ay bumalik si Mark na may dalang tablet. Ipinakita nito ang kuha sa CCTV. Sir,
Si Chloe po, yung dating kaibigan ni Ma'am Megan. Binayaran niya isang waiter para ipasok ang box dito. Nanggigigil si Megan. Hindi pa rin pala ito tumigil. Pero hinawakan ni Knox ng mahigpit ang kamay niya habang seryosong sumasagot sa papa nito. Papa, i-file niyo lahat yan ang kaso laban sa kanila. Don't hold back anymore. Tapusin na natin to. Consider it done, son. Humarap naman siya sa kanya, si Knox at niyakap si Megan ng sobrang higpit. Don't worry, Meg. They're never getting close to you. It's over for them. Matapos ang gabing yon ay tuluyan ng nakasuhan sina Chloe at Andre. Ilang taon ang mabilis na lumipas. Ang garden kung saan maraming nangyari sa kanila, ngayon ay playground na ng dalawa nilang anak. Madalas ding bumisita sina Tita Zenny at Tito Rick para lang makipaglaro sa mga bata. Isang hapon, habang nakatitig si Megan sa mga bata ay naramdaman niyang yakap at marahang halik sa balikat niya. Ang gulo na ng buhok mo, babe. Sino ba namang hindi magugulo? Kanino ko pa hinahabol yung mga mana sa'yo? Natawa si Knox. I can watch you like this forever. You look so beautiful when you're being a mom. Sus, nang bola ka pa. Pero seryoso, tignan mo sila oh. Akala ko talaga noon malabong mangyari sa atin to. I told you, right? No matter what happens, I'll always protect this. You and the kids are my entire world, Megan. Alam mo, even before I forgot I loved you, my heart already knew you were my home. Kahit ilang beses pa ako mawala ng alaala, Knox, makikilala at makikilala ka pa rin ng puso ko. And I will always find you. Every single time. Humarap si Megan sa kanya at sinalubong ang ngiti nito. And it will always be you, Knox. Kung may isang bagay man silang natutunan sa buong pinagdaanan nila, yun ay ang halaga ng tiwala. Sa buhay kasi, panay ang pilit ng tao na ayusin ang lahat. Pero nakakalimutan na hindi naman talaga maayos ang isang relasyon kung walang tiwala sa isa't isa. Tulad na lang nangyayari sa kanila ni Knox. Isang frame up lang, tapos naniwala agad ito at hindi man lang siya pinakinggan muna. Doon napatunayan ni Megan na ang bilis talagang magpadala sa galit. Pero ang bilis din palang makasira ng buhay kapag pinaira lang duda at emosyon. Kaya bago maniwala sa kwento ng ibang tao, protektahan muna ang tiwala sa taong kasama mo. Dahil sa huli, ang tiwala kapag tuluyang nabasag ay mahirap nang buuin. Muli ako po si Miss Demi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli, paalam!